Huwag mo nang ituloy ang pag-aaksaya ng oras sa hapunan na ito, Alina, dahil kahit anong gawin mong pagpapanggap, hindi kailanman magiging sapat ang isang babaeng galing sa putikan para sa mga Monteverde. Ang malamig na tinig ni Doña Elena ay humiwa sa katahimikan ng malawak na dining hall kasabay ng tunog ng kanyang pagkakahagis sa isang mamahaling platito sa sahig na nauwi sa pagkabasag ng pinong porselana. Nakatayo si Alina sa gitna ng silid. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pag-aayos ng gilid ng mantel na may bordang ginto. Ang bawat hibla ng tela ay tila saksi sa kanyang mga araw ng pagtitiis at tahimik na paglilingkod. Sa kanyang mga palad ay nararamdaman pa ang init ng nilutong sinigang na paborito ni Rafael, isang pagkaing inilaan niya para sa gabi ng kanilang anibersaryo, isang maliit na pagtatangka upang muling maibalik ang dating tamis na unti-unti nang naglalaho. Ang bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa malamig na ibabaw ng mesa ay tila isang panalangin na sana sa pagkakataong ito ay mapansin naman ang kanyang pagsisikap. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang paningin, umaasang makakita ng kahit katiting na pagtatanggol sa mga mata ng kanyang asawa, ngunit si Rafael ay nakaupo lamang sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen ng kanyang telepono, tila walang naririnig at walang nakikita. Ang bawat pagtibok ng puso ni Alina ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay nagmistulang makapal at mahirap langhapin, habang ang mga salita ng kanyang biyenan ay patuloy na bumabaon sa kanyang balat na tila mga karayom. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo, ang pait ng luha ay nagbabadyang bumagsak, ngunit pinilit niyang kurutin ang sarili upang manatiling matatag sa harap ng kawalang katarungang ito. Hindi na lamang ito usapin ng isang basag na platito, kundi ng isang pusong unti-unti nang nadudurog sa ilalim ng bigat ng mga inaasahan na hindi niya kailanman naabot. Habang pinupulot niya ang mga piraso ng porselana na nagkalat sa sahig, bawat galaw niya ay mabagal, maingat, at puno ng pait. Ang mga matatalim na gilid ng basag na gamit ay sumusugat sa kanyang mga palad, ngunit ang sakit na iyon ay walang anuman kumpara sa hapdi ng mga salitang binitawan kanina. Ang bahay na ito, na dati niyang tinawag na tahanan, ay naging isang malamig na hawla kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng pagtatakwil. Habang nakayuko at naglilinis, ang kanyang mga mata ay dumapo sa ilalim ng isang makapal na folder na nakapatong sa study table ni Rafael, ang isang sulok ng dokumento na may tatak ng San Isidro ay sumilip, ang pangalan ng kanyang bayan na matagal na niyang iniwan upang sumama sa lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng liwanag. Bakit nasa mga kamay ni Rafael ang mga papeles ng lupain ng kanyang mga yumaong magulang, ang lupang ipinangako nilang pangangalagaan at hindi kailanman ibebenta? Ang isang malamig na pangamba ay gumapang sa kanyang buong katawan. Ang isang katanungan na hindi niya masagot ay nagsimulang mamuo sa kanyang isipan, nagdudulot ng isang pangamba na mas matindi pa sa anumang panlalait na kanyang natanggap. Kung ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao ay siya palang unti-unting pumapatay sa huling piraso ng kanyang nakaraan, ano pa ang natitira para sa kanya sa mundong ito? Ang katanungang ito ay patuloy na umaaling-awngaw sa kanyang isipan, mas matindi, mas masakit, at mas mapanghamon sa bawat segundong lumilipas sa gitna ng katahimikan ng gabing ito. Ang bawat hakbang ni Alina sa mahabang pasilyo ng kanilang tahanan
ay tila isang paglakad sa ibabaw ng mga tinik. Matapos ang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang mga imahe ng dokumentong nakita niya sa study table ni Rafael ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, parang isang sirang plaka na hindi tumitigil sa pagtugtog ng malungkot na melodiya. Sa pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang malambot na tunog ng pagbukas ng pinto sa garahe, ang pag-andar ng makina ng sasakyan ni Rafael na bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Dali-dali siyang sumilip sa bintana, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, umaabot hanggang sa kanyang lalamunan. Nakita niya ang kanyang asawa, bihis na bihis sa isang mamahaling suit. Ang bawat galaw ay may awtoridad at kasiguruhan, kabaligtaran ng kanyang sariling nararamdaman. Hindi ito ang oras para sa trabaho, at lalong hindi ito ang direksyong patungo sa law firm kung saan ito nagtatrabaho. Sa isang biglaang bugso ng lakas ng loob na hindi niya akalaing taglay niya, nagdesisyon si Alina na sumunod. Nag-abang siya ng taxi sa kanto ng subdivision. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa lamig ng umaga, habang ang mga mata ay nakapako sa likuran ng sasakyan ni Rafael na dahan-dahang lumalayo. Tumigil ang sasakyan ni Rafael sa isang liblib na warehouse sa gilid ng lungsod, isang lugar na malayo sa ningning ng mga building na karaniwan niyang ginagalawan. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Alina ang pagbaba ni Rafael at ang pagsalubong sa kanya ng isang lalaking may masamang aura. Ang bawat galaw ng mga ito ay puno ng lihim at pag-iingat. Ang hangin ay amoy kalawang at basang lupa. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog na tila nagtatago sa mga maruming transaksyon na nagaganap sa loob. Hindi siya makalapit ng sapat, ngunit sapat na ang nakita niya upang maramdaman ang bigat ng katotohanan. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang matagumpay na abogado, kundi isang bahagi ng isang sistemang humahamak sa mga katulad niya. Habang nakatago sa likod ng isang lumang poste, nakita niya si Rafael na nakikipagkamay sa lalaki. Ang kanyang mukha ay hindi na ang maamo at mapagmahal na asawang nakilala niya, kundi isang mukhang seryoso, malamig, at handang makipagkasundo sa kahit kanino para sa kapangyarihan. Ang mga dokumentong hawak ni Rafael ay inabot niya sa lalaki. Ang bawat pahina ay tila isang piraso ng lupa ng San Isidro na unti-unting kinukuha mula sa mga kamay ng mga magsasaka. Ang sakit na naramdaman ni Alina ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay pisikal, isang matinding kirot sa kanyang dibdib na tila pilit na pinipiga ang bawat patak ng kanyang pag-asa. Biglang lumingon si Rafael sa direksyon ng kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng anino sa gitna ng kadiliman. Sa takot na mahuli, napaurong si Alina ng hindi sinasadya. Ang kanyang siko ay tumama sa isang kalawanging balde na nakatabi sa gilid, lumikha ng isang matinis na ingay na bumasag sa katahimikan ng lugar. Ang lalaking kausap ni Rafael ay agad na naglabas ng isang bagay mula sa kanyang baywang. Ang anino nito ay sumasalamin sa liwanag ng buwan, habang si Rafael naman ay nanatiling nakatitig sa direksyong iyon. Ang kanyang mukha ay nababalot ng pagdududa at babala. Nanigas si Alina sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang paghinga ay halos mawala. Bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang kampanang nagbababala sa nalalapit na kapahamakan. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang mundo ng kanyang asawa ay mas mapanganib kaysa sa anumang inakala niya, at ang bawat hakbang na kanyang ginawa upang mahanap ang katotohanan
ay siya ring naglalagay sa kanya sa bingit ng isang bangin na hindi niya matatakasan. Ang bawat segundo sa ilalim ng kadiliman ng warehouse ay tila isang oras na walang katapusan. Nang tumama ang siko ni Alina sa balde, ang matinis na tunog na lumikha ng isang alingaw-ngaw sa buong paligid ay nagpabilis sa takbo ng kanyang dugo. Hindi na siya naghintay pa. Gamit ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang nanghihinang katawan, tumakbo siya ng pasuray-suray sa mga eskinita ng lugar. Ang kanyang mga paa ay sumasakit sa bawat paglapat sa magaspang na semento. Sa likuran, narinig niya ang mga mabibigat na yabag ng mga paa na humahabol. Ang bawat tunog ay tila isang malupit na paalala na ang kanyang kalayaan ay unti-unti ng kinikitil. Hindi siya nakarating sa kalsada. Bago pa man niya marating ang liwanag ng mga poste ng ilaw, isang itim na van ang humarang sa kanyang dinaraanan. Ang mga gulong nito ay umugong sa pagpreno sa basang lupa. Mula sa loob, bumukas ang pinto at dalawang lalaking may malalapad na balikat ang mabilis na lumabas. Ang kanilang mga mukha ay nakatago sa ilalim ng mga itim na sombrero. Walang pasabi, ang isang malakas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at ang isa pa ay tumakip sa kanyang bibig. Ang amoy ng chemical na nakakabit sa tela ay agad na gumapang sa kanyang ilong at lalamunan. Ang mundong nasa harap niya ay nagsimulang maging malabo. Ang mga bituin sa langit ay nagmistulang mga kumukutitap na mantsa hanggang sa ang lahat ng liwanag ay tuluyang naglaho. Nagising si Alina sa isang silid na puno ng amoy ng amag at lumang kahoy. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng magaspang na lubid na humahapdi sa kanyang balat. Ang tanging liwanag na pumapasok ay nagmumula sa isang maliit na siwang sa pader, nagbibigay ng sapat na liwanag upang makita niya ang kanyang nag-iisang kasama sa silid. Ang matinding takot na dumadaloy sa bawat himaymay ng kanyang kalamnan. Sa labas ng pinto, naririnig niya ang mga boses. Ang boses ni Don Mateo na puno ng pangungutya at ang malamig na sagot ni Rafael na tila nakikipag-usap tungkol sa isang kalakal na walang halaga. Ang bawat salitang binibitawan ni Rafael sa labas ay tila isang latay na tumatama sa kanyang puso. Ang lalaking kanyang pinagsilbihan at minahal ay nakikipagtawaran para sa kanyang buhay na parang isang ordinaryong kontrata. Ayaw niyang maniwala, pilit niyang ipinipikit ang kanyang mga mata sa pag-asang isang masamang panaginip lamang ang lahat ng ito. Ngunit ang hapdi ng lubid sa kanyang mga pulso ay isang malupit na katotohanang hindi niya matakasan. Ang kanyang mga luha ay tahimik na dumadaloy, hindi dahil sa takot sa kamatayan, kundi dahil sa pagkadismaya sa lalaking kanyang kinapitan bilang kanyang tanging sandigan. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, naalala niya ang mga salita ng kanyang yumaong ina tungkol sa pagiging matatag, tungkol sa paghahanap ng lakas sa loob ng pinakamadilim na sandali. Hindi siya maaaring magtapos ng ganito, hindi sa mga kamay ng mga taong walang katarungan sa kanilang mga puso. Ang bawat paghinga niya ay naging isang panalangin, isang pangako sa sarili na kung makakalabas siya sa silid na ito, hindi na siya ang Alina na nagpapakumbaba, kundi ang Alina na handang bumawi at maningil sa lahat ng pananakit na kanyang naranasan. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang anino ng isang lalaki ay unti-unting pumasok sa loob. Dala ang isang mensaheng magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran habang buhay. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas
Ang kalawangin nitong bisagra ay lumikha ng isang matinis at nakakapangilabot na tunog na tila humahati sa katahimikan ng silid. Pumasok si Rafael. Ang kanyang anyo ay naiilawan lamang ng mahinang liwanag mula sa hallway. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali, hindi dahil sa pag-aalala para sa asawa, kundi dahil sa pag-aalala para sa kanyang sariling kaligtasan. Nang makita ni Alina ang asawa, ang kanyang puso na dati ay puno ng pag-asa ay tuluyang naging yelo. Ang bawat pagtibok nito ay tila isang malupit na pagpapatunay na ang pag-ibig na kanyang inalagaan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi lumapit si Rafael. Nanatili siya sa malayo. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang tao na wala ng pakialam sa emosyon ng nasa harap niya. Alina, hindi ko gustong humantong tayo sa ganito. Ang kanyang tinig ay malamig, walang bahid ng pagsisisi o pagmamahal. Tila nakikipag-usap lamang siya sa isang kliyente na hindi nagbabayad ng tamang upa. Kailangan mong pirmahan ang dokumentong ito, ang pagpapaubaya sa lupain ng San Isidro, at pagkatapos nito, ilalabas kita rito ng ligtas. Ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta sa kabila ng pagkukunwaring pagtulong. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rafael, nararamdaman ni Alina ang pagguho ng bawat pundasyon ng kanilang pagsasama. Ang lahat ng mga gabing hinintay niya si Rafael, ang lahat ng mga sakripisyong ginawa niya upang pasayahin ang pamilya nito, ay nagmistulang abo na tinangay ng hangin. Hindi niya inasahan na ang lalaking sumumpa sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay siya mismong magiging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagdurusa. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luhang hindi na niya mapigilan, ngunit ang kanyang diwa ay lalong tumitibay. Ang bawat patak ng luha ay nagiging sandata na nagpapatalas sa kanyang galit. Hindi ka na ang Rafael na nakilala ko, ang mahinang bulong ni Alina, ang boses niya ay nanginginig ngunit may bakas ng matinding paninindigan. Ang lalaking minahal ko ay namatay na sa sandaling pinili mong maging kasabwat ng mga taong ito. Ang kanyang mga salita ay tumama sa hangin, mas matalas pa sa anumang patalim. Ngumisi lamang si Rafael, isang ngising walang kaluluwa na nagpakita ng tunay na lalim ng kanyang pagbabago. Isang pagbabagong idinidikta ng kasakiman at takot sa kapangyarihan. Wala siyang pakialam sa mga alaala, sa mga pangako, o sa mga taong nasasaktan. Para sa kanya, ang tanging mahalaga ay ang kanyang karera at ang kanyang katayuan sa lipunan. Bago pa man makapagsalita muli si Alina, biglang bumukas ng malakas ang pinto sa labas. Ang boses ni Don Mateo ay umaaling-aungaw sa buong gusali, nagmamadali at puno ng babala tungkol sa mga awtoridad na papunta na sa kanilang kinaroroonan. Napamura si Rafael at mabilis na tumalikod. Hindi na lumingon muli kay Alina, iniiwan itong nakagapos sa loob ng madilim na silid. Ang tunog ng kanyang paglakad na palayo ay unti-unting humihina hanggang sa ang tanging natira sa silid ay ang mabigat na hininga ni Alina at ang nakakabinging katahimikan na nagkukubli sa isang bagong yugto ng kanyang buhay. Ang pinto ay muling sumara, iniiwan siya sa dilim, ngunit sa sandaling iyon, ang takot ay tuluyan ng napalitan ng isang matinding pagnanais na bumangon at maghiganti. Ang dilim sa loob ng silid ay hindi na lamang kawalan ng liwanag. Ito ay naging isang malawak na espasyo kung saan ang isipan ni Alina ay nagsimulang maglaro ng mga alaala ng kanyang nakaraan. Sa bawat paghinga, naaamoy niya ang dampi ng alikabok at lumang semento.
Ngunit sa kanyang kalooban, ang amoy ng basang lupa sa San Isidro matapos ang ulan ang kanyang nararamdaman. Ang mga aral ng kanyang ina tungkol sa pagtatanim, ang pagtitiis sa init ng araw, at ang paghihintay sa pag-usbong ng mga binhi ay tila nagbigay sa kanya ng kakaibang liwanag. Kung ang isang binhi ay kailangang mabaon sa lupa upang tumubo, marahil ito na ang kanyang paglilibing sa dating Alina, ang babaeng mahina, sunod-sunuran, at bulag sa katotohanan. Gamit ang dulo ng isang matalas na piraso ng bakal na nakabaon sa semento sa ilalim ng kanyang paa, dahan-dahan niyang kinuskos ang lubid na pumupulupot sa kanyang mga pulso. Ang bawat galaw ay maingat, hindi nagmamadali, dahil alam niyang ang isang maling kilos ay magbibigay ng ingay na maaring makapagpabalik sa kanyang mga bantay. Ang hapdi ng bakal sa kanyang balat ay tila isang paalala na ang kalayaan ay hindi ibinibigay, ito ay kinukuha. Ang kanyang mga kamay ay unti-unting lumuwag. Ang dugo na dumadaloy sa kanyang mga daliri ay nagbigay ng pakiramdam na buhay pa siya, na ang kanyang lakas ay hindi pa tuluyang nauubos. Sa pagpakawala ng kanyang mga kamay, hindi siya agad tumayo. Nanatili siyang nakaupo. Pinakikinggan ang bawat yabag ng mga lalaki sa labas ng pintuan, sinusuri ang ritmo ng kanilang pagbabantay. Ang bawat sandali ng kanilang pagkukulang sa pagbabantay ay isang pagkakataong hindi niya dapat palampasin. Nang marinig niya ang paglayo ng mga yabag patungo sa kabilang bahagi ng warehouse, mabilis siyang kumilos. Ang kanyang mga binti, bagaman nangangalay, ay muling natuto kung paano tumindig. Ang bawat pagtapak sa malamig na sahig ay kontrolado, ang kanyang paghinga ay malalim at tahimik, parang isang anino na humahalo sa dilim ng paligid. Hindi siya tumakbo palabas sa pintong pinasukan ni Rafael. Sa halip, tiningnan niya ang maliit na bintana sa mataas na bahagi ng pader. Gamit ang isang sirang kahon na iniwan sa sulok, dahan-dahan siyang umakyat. Ang kanyang mga kalamnan ay nanginginig sa pagod, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Sa bawat pagkapit sa gilid ng bintana, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa matigas na kahoy. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, ngunit hindi niya pinansin ang pagod. Ang labas ay isang malawak na damuhan na nababalot ng gabi. Ang tanging protection niya ay ang dilim at ang kanyang sariling bilis. Nang makalabas siya at maramdaman ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, hindi siya lumingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa warehouse ay isang hakbang palayo sa kanyang lumang buhay. Hindi siya uuwi sa mansyon ng mga Monteverde dahil ang lugar na iyon ay hindi na para sa kanya. Ang kanyang patutunguhan ay ang katotohanan, ang katarungan para sa kanyang mga magulang at ang pagbawi sa kanyang dangal. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Alina ay hindi na isang biktima na naghihintay ng saklolo. Siya ay isang babaeng nagising, isang puwersang handang bumagsak at yumanig sa mga taong akala ay tapos na ang kanyang kwento. Ang lamig ng gabi ay tila bumabalot sa bawat sugat na natamo ni Alina, ngunit ang apoy ng galit sa kanyang dibdib ay higit na nagpapainit sa kanyang determinasyon. Tumakbo siya hanggang sa marating ang isang maliit na terminal ng bus sa labas ng lungsod. Ang kanyang anyo ay gusot, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagkaalerto. Hindi siya maaring bumalik sa mansyon. Alam niyang magbabantay ang mga tauhan ni Don Mateo doon at si Rafael. Sa kanyang pagiging makasarili, ay tiyak na magpapanggap na nag-aalala
habang naghihintay ng balita sa kanyang pagkawala. Sa gitna ng pag-aabang sa bus, napansin niya ang isang lumang pahayagan na nakatabi sa upuan. Ang mukha ni Rafael ay nakalathala sa unang pahina, nakangiti ng matamis habang tinatanggap ang parangal bilang isa sa mga pinakamahusay na abogado sa bansa. Ang pamagat ay tumutukoy sa kanyang bagong proyekto sa San Isidro, isang planong pagpapaunlad na nakasulat sa mga salitang puno ng pangako. Ngunit alam ni Alina ang tunay na kulay ng mga salitang iyon. Ang bawat pangako ng progreso ay isang tabak na dahan-dahang pumapatay sa kabuhayan ng mga taong kanyang pinagmulan. Ang pagkadismaya ay nagbago ng hugis. Hindi na ito simpleng pait, kundi isang malinaw at malamig na pag-unawa. Sumakay siya sa bus na patungo sa isang kaibigang matagal na niyang hindi nakakausap, si Mang Tonyo, ang dating katiwala ng kanyang pamilya sa San Isidro, na ngayon ay naninirahan na sa labas ng lungsod. Sa loob ng bus, ang bawat paghinto sa bawat kanto ay nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. Nakita niya ang isang grupo ng mga lalaki na tila naghahanap ng kung sino sa loob ng terminal. Ang kanilang mga mata ay matatalim at nagsusuri sa bawat pasaherong sumasakay. Yumuko si Alina. Itinago ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang shawl. Ang kanyang hininga ay pinigil hanggang sa tuluyang umandar ang bus at lumayo sa mapanganib na lugar na iyon. Habang tumatakbo ang bus sa kahabaan ng highway, tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay tanging nag-aayos ng bulaklak at naghahanda ng pagkain, ngayon ay may bakas ng pait at karanasan. Naunawaan niya na ang paglaban sa mga Monteverde ay hindi magagawa sa pamamagitan ng pagmamakaawa. Kailangan niya ng mga ebidensya, ng mga dokumentong nagpapatunay sa kanilang sabuatan, at higit sa lahat, kailangan niya ng mga saksi. Ang kanyang paglalakbay patungo kay Mang Tonyo ay hindi lamang pagtakas. Ito ang simula ng kanyang paghahanda sa isang digmaan na hindi niya kailanman inakalang kailangan niyang labanan. Ang gabi ay unti-unting napapalitan ng madaling araw. Ang liwanag sa langit ay nagbibigay ng bagong pag-asa, ngunit para kay Alina, ang liwanag na ito ay nagsisilbing spotlight sa isang misyong dapat niyang tapusin. Ang kanyang pagkatao ay nagbago na. Ang babaeng mahiyain at sunod-sunuran ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang Alina na may matalas na isipan at pusong bakal, handang harapin ang anumang unos na darating, basta't ang katotohanan ay mailantad sa liwanag ng araw at ang hustisya ay makamit para sa mga taong kanyang pinapahalagahan. Chidena Chamcha. Ang bahay ni Mang Tonyo ay matatagpuan sa isang liblib na barangay. Ang bawat sulok ay puno ng mga alaala ng nakaraang simple ngunit payapa. Nang kumatok si Alina sa pinto, ang tunog ng kahoy na tumama sa hamba ay tila isang hudyat ng pagbabalik ng nakaraan. Nang bumukas ang pinto, ang mukha ni Mang Tonyo ay nabalot ng pagkagulat at pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang kalagayan ng dalagang dati niyang itinuring na parang sariling anak. Walang maraming salita. Mabilis siyang pumasok at isinara ang pinto, tila takot na may makakita sa kanyang pagdating. Sa loob ng maliit na sala, habang humihigop ng mainit na kape na nagpapakalma sa kanyang nanginginig na kalamnan, ikinuwento ni Alina ang lahat. Ang pagtataksil ni Rafael, ang pagdukot sa kanya ng mga tauhan ni Don Mateo, at ang katotohanan tungkol sa mga dokumentong lihim na ninanakaw sa lupain ng kanyang mga magulang. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila isang pasanin
na unti-unti niyang inilalagay sa mesa, nagbibigay ng pagkakataon sa kanyang dibdib na huminga ng mas maluwag. Si Mang Tonyo ay nakikinig lamang, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa tasa, ang kanyang mukha ay nababalot ng galit na hindi man lamang niya itinago. Alina, hindi ka na dapat bumalik sa mansyong iyon. Ang tinig ni Mang Tonyo ay seryoso at puno ng babala habang tinitingnan niya ang mga pasa at sugat sa mga pulso ng dalaga. Hindi mo alam ang lawak ng kapangyarihan ng mga Monteverde at kung ano ang kaya nilang gawin upang manatili sa itaas. Ngunit hindi na natin maaaring hayaan na lang ito dahil ang San Isidro ay dugo at pawis ng ating mga ninuno at hindi natin hahayaan na mapunta lamang ito sa mga taong walang ibang alam kundi ang magnakaw ng pangarap ng iba. Ang kanyang mga salita ay nagbigay kay Alina ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Sa loob ng ilang araw na pananatili ni Alina sa bahay ni Mang Tonyo, nagsimula silang bumuo ng plano. Hindi na lamang ito usapin ng pagtatago. Panahon na upang magsimulang mag-ipon ng mga ebidensya. Gamit ang lumang computer ni Mang Tonyo at ang ilang mga koneksyon na naiwan ng kanyang mga magulang sa munisipyo, sinimulan nilang suriin ang mga papeles na may kinalaman sa mga transaksyong ginagawa ni Rafael. Bawat dokumentong kanilang nabubuksan ay isang malupit na katotohanan. Si Rafael ay hindi lamang sangkot, siya ang utak ng buong operasyon sa likod ng pagpapaalis sa mga magsasaka. Habang nagbabasa ng mga ulat, naramdaman ni Alina ang hapdi ng pagkakanulo, ngunit ito ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang bawat gabi ay ginugugol nila sa pag-aayos ng mga ebidensya, bawat detalye ay sinisiyasat, bawat pangalan ay itinatala. Sa gitna ng pagod at panganib, si Alina ay nakakita ng bagong layunin, isang misyong mas malaki pa sa kanyang sariling sakit. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng pagmamahal, siya na ang babaeng naghahanap ng katarungan. Ang bawat kilos niya ay may layunin, ang bawat pagdedesisyon ay may timbang, at sa bawat paglipas ng araw, ang kanyang determinasyon na ilantad ang katotohanan ay lalong tumitibay, handang harapin ang anumang unos na darating. Habang abala sina Alina at Mang Tonyo sa pagbubuo ng mga ebidensya sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Monteverde, walang bakas ng pagsisisi ang nararamdaman ni Rafael. Nakaupo siya sa kanyang malawak na study. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang legal document na kailangan niyang pirmahan upang tuluyang mapasa kanya ang titulo ng lupa sa San Isidro. Ang bawat pagdampi ng kanyang ballpen sa papel ay tila isang musikang nakakaaliw sa kanyang pandinig. Ang bawat kurbada ng kanyang pirma ay sumisimbolo sa kanyang tagumpay at kapangyarihan. Hindi naging madali ang pagpapanggap ni Rafael sa mga nakaraang araw. Sa harap ng media at ng kanyang mga kliyente, siya ang modelo ng isang matagumpay at mapagmahal na asawa na naghahanap sa kanyang nawawalang kabiyak. Ang bawat panayam na kanyang kinakaharap ay punong-puno ng mga emosyonal na salita na akala ng lahat ay tunay, ngunit sa likod ng mga ngiting ito ay ang matinding pagnanais na tuluyang mabura si Alina sa kanyang buhay, ang tanging sagabal sa kanyang mabilis na pag-akyat sa tuktok ng lipunan. Ang kanyang ina, si Doña Elena, ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na gawin ang lahat ng makakaya upang mapanatiling tahimik ang insidente. Sa hapagkainan, ang usapan ng mag-ina ay hindi tungkol sa pag-aalala para kay Alina, kundi tungkol sa pag-aayos ng mga ari-arian
at kung paano maililihis ang atensyon ng mga awtoridad. Ang bawat pag-inom nila ng mamahaling alak ay tila isang selebrasyon ng kanilang pagiging mapanlinlang. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay puno ng paghamak sa mga taong nasa ibaba. Hindi nila alam na ang bawat kilos nila ay unti-unting nakakasama sa kanilang sariling bitag. Ang bawat desisyon na kanilang ginagawa ay nagiiwan ng mga bakas na si Alina ay kasalukuyan ng iniipon. Samantala, si Alina na nasa malayo ay unti-unti nang nauunawaan ang laro ng kanyang asawa. Sa tulong ng ilang mga nakatatandang magsasaka sa San Isidro na nakipag-ugnayan kay Mang Tonyo, nakatanggap sila ng mga kopya ng mga pekeng pirma na ginamit sa mga dokumento ng lupa. Ang bawat ebidensya ay isang matalim na kutsilyo na pilit na itinutusok sa pundasyon ng mga Monteverde. Ramdam ni Alina ang bawat kaba sa kanyang dibdib, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkasabik na makita ang mukha ni Rafael sa sandaling ang lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay mabunyag sa harap ng publiko. Sa bawat gabing hindi siya nakakatulog, ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang layunin. Ang pagbabalik sa mansyon, hindi bilang isang sunod-sunurang asawa, kundi bilang isang babaeng dala ang katotohanan. Hindi na siya magtatago. Darating ang oras na ang bawat taong humamak sa kanya ay mapipilitang yumukod. Ang kanyang pagbabagong anyo ay hindi lamang panlabas, kundi isang malalim na pag-unawa sa kanyang sariling halaga. Ang laban ay hindi na lamang para sa lupa, kundi para sa kanyang dangal, para sa hustisya na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili sa ngalan ng isang huwad na pag-ibig. Ang bawat detalye ng plano ay dahan-dahang nabubuo sa isipan ni Alina, parang isang puzzle na unti-unting nakikita ang kabuuan. Sa loob ng maliit at mapayapang bahay ni Mang Tonyo, ang bawat dokumento na kanilang nakolekta ay nagsisilbing sandata. Ngunit alam ni Alina na hindi sapat ang mga papeles lamang. Kailangan niya ng isang saksi na magpapatunay sa sabwatan sa loob ng mga opisina ng Monteverde. Isang gabi, habang nag-aabang sa labas ng gusali kung saan madalas magpulong ang mga tauhan ni Don Mateo, isang pamilyar na anino ang lumabas, si Lita, ang dating sekretarya ni Rafael na kailanman ay hindi naging komportable sa mga ilegal na gawain ng kanyang boss. Si Lita ay laging nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang naglalakad patungo sa parking lot. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang sinundan ni Alina, ang bawat yabag sa semento ay pinanatiling tahimik. Ang kanyang puso ay nagwawala sa kaba, ngunit ang kanyang kamay ay matatag. Nang marating ni Lita ang kanyang sasakyan, mabilis na lumapit si Alina at hinawakan ang kanyang braso bago pa man ito makapasok. Ang pagkabigla sa mukha ni Lita ay mabilis na napalitan ng matinding takot nang makilala niya ang asawa ni Rafael. Huwag kang matakot, Lita. Hindi kita sasaktan. Ang bulong ni Alina, ang boses ay puno ng sinseridad at pag-unawa. Alam ko ang lahat ng nangyayari sa loob ng opisina, ang mga pekeng pirma, ang mga banta sa mga magsasaka, at ang papel ni Rafael sa lahat ng ito. Ang pagbitaw ni Alina sa braso ni Lita ay isang senyales ng tiwala, isang pagpapakita na siya ay hindi kaaway. Nanginginig si Lita, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa paligid, takot na may makakita sa kanila. Alina, hindi ko na kaya. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagsisisi.
Araw-araw ay namamatay ang konsensya ko, pero natatakot ako sa gagawin nila sa akin. Sa loob ng ilang minuto, sa gitna ng malamig na hangin ng gabi, ang lahat ng itinatagong sikreto ni Lita ay unti-unting lumabas. Ang mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol, ang mga account kung saan inililipat ang pera, at ang mismong pag-amin na si Rafael ang nag-utos sa paggawa ng mga dokumentong nagpapawalang bisa sa karapatan ng mga magsasaka sa San Isidro. Ang bawat impormasyon ay isang matibay na haligi para sa kasong itatayo ni Alina. Hindi na lamang ito isang hinala, ito ay isang konkretong katotohanan na handang yumanig sa mundo ng mga Monteverde. Bago naghiwalay ang dalawa, nag-iwan si Lita ng isang maliit na flash drive na naglalaman ng mga kopya ng lahat ng digital records. Alina, ang iyong pagbabalik ay hindi lang para sa iyong sarili, kundi para sa amin na nanahimik dahil sa takot. Ang pahayag ni Lita bago ito mabilis na lumayo. Naiwan si Alina sa parking lot. Ang flash drive sa kanyang palad ay tila isang napakabigat na responsibilidad. Ngunit kasabay nito ay isang matinding pag-asa. Ang bawat piraso ng katotohanan ay hawak na niya. Ang susunod na hakbang ay ang pinakamahirap, ang pagbabalik sa mansyong dati niyang tinawag na tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima, kundi ang hukom na maglalabas ng hatol. Ang mansyon ng mga Monteverde ay nananatiling marangya. Ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin sa gabi. Ngunit para kay Alina, ang bawat refleksyon sa salamin ng mga bintana ay nagpapaalala lamang ng mga panahong siya ay naging bilanggo sa sarili niyang buhay. Sa pagtapak niya sa loob, ang bawat hakbang niya ay puno ng layunin. Hindi na siya ang babaeng nakayuko. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay matalim, at ang kanyang presensya ay nagdadala ng isang uri ng kapangyarihan na hindi inaasahan ng mga taong nakakakilala sa kanya. Pagpasok niya sa sala, naabutan niya sina Rafael at Doña Elena na abala sa pag-uusap tungkol sa isang gala event. Ang paghinto ng kanilang pag-uusap ay tila biglaan. Ang kanilang mga mukha ay nabalot ng gulat na hindi na nila maitago. Rafael, ang tinig ni Alina ay kalmado. Isang tono na hindi nagpapakita ng takot o galit, kundi isang malamig na kapayapaan na mas nakakabahala pa sa anumang sigaw. Ang katahimikan na sumunod ay tila isang makapal na kumot na bumalot sa buong silid. Ang bawat paghinga ng mga tao sa loob ay tila isang ingay na nakakabingi. Doña Elena, sa wakas ay nagkita rin tayo ng walang mga pagpapanggap. Ang paglingon ni Alina sa biyenan ay may halong pangungutya. Ang bawat salita ay tila isang bala na tumatama sa kanilang mga konsensya. Nagsimulang lumapit si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at isang pilit na ngiti na hindi na umaabot sa kanyang mga mata. Alina, saan ka galing? Nag-aalala kami sa iyo. Ang kanyang tinig ay nag-aalangan, isang pagtatangkang manipulahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na siya ang biktima ng pangyayari. Huwag mo na akong paglaruan, Rafael. Ang pagputol ni Alina sa kanyang asawa ay mabilis at walang patumangga. Hindi na kailangan ng mga kasinungalingan dahil ang katotohanan ay hawak ko na sa aking mga kamay. Inilabas niya ang flash drive mula sa kanyang bulsa at itinaas ito sa harap nila. Ang maliit na bagay na iyon ay nagsilbing simbolo ng kanilang nalalapit na pagkawasak. Ang mukha ni Rafael ay unti-unting namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng hindi sinasadya
Habang si Doña Elena ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang awtoridad ay tila biglang naglaho sa isang iglap. Hindi sila makapagsalita. Ang bigat ng katotohanan ay tila isang pader na bumagsak sa kanilang mga balikat. Sa pagkakataong ito, hindi si Alina ang nakaramdam ng pagkapahiya, kundi sila. Ang mga taong dati ay humamak sa kanya, ang mga taong nag-isip na maaari nila siyang kontrolin habang buhay, ay nakaharap na ngayon sa isang babaeng hindi na kailanman magpapasailalim. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng silid ay isang pagpapatunay na ang hustisya ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang puwersang hindi kayang pigilan ng yaman o kapangyarihan. Ang katahimikan sa loob ng sala ay kasing tindi ng bago dumating ang isang malakas na bagyo. Mabilis na naglakad si Rafael patungo kay Alina, ang kanyang mukha ay puno ng pilit na pagkontrol sa sarili, sinusubukang agawin ang flash drive mula sa kamay ng asawa. Ngunit mabilis na umatras si Alina, ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Walang bakas ng pangamba sa kabila ng pagiging agresibo ni Rafael. Huwag kang susubok na saktan ako muli, Rafael, dahil sa oras na ito, hindi na ako ang babaeng magpapatahimik na lang sa isang sulok. Ang mariin at malamig na pahayag ni Alina na nagpatigil sa kilos ng asawa. Si Doña Elena, na kanina lamang ay puno ng kayabangan, ay nagsimulang maghanap ng makakapitan sa gilid ng sopa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng hindi sinasadya. Ang kanyang dating matalim at mapanlait na boses ay naging paus at puno ng pagmamakaawa na pilit niyang itinatago sa ilalim ng kanyang pagiging arogante. Alina, nakikiusap ako. Pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag nating dalhin ang usaping ito sa labas. Ang pagsusumamo ng biyenan na tila isang huling baraha na kanyang nilalaro. Ngunit para kay Alina, ang mga salitang ito ay walang halaga. Ang kanilang pagmamakaawa ay hindi bunga ng pagsisisi, kundi sa bunga ng takot na mawala ang lahat. Pag-uusap, pagkatapos ng lahat ng panlilinlang na ginawa ninyo sa akin at sa mga tao sa San Isidro, ang bawat salita ni Alina ay may kasamang matinding diin. Bawat pantig ay isang pagbabalik ng lahat ng hapdi na kanyang dinanas. Hindi ninyo kailanman itinuring na tao ang inyong kapwa, at lalong hindi ninyo ako itinuring na asawa o anak. Ang inyong mundo ay itinayo sa ibabaw ng mga luha at dugo ng ibang tao, at panahon na upang maranasan ninyo ang mismong pagguho na inyong sinimulan. Ang kanyang boses ay hindi humihingi ng katarungan. Ito ay nagpapahayag ng hatol. Biglang tumunog ang pinto sa harap. Dumating ang ilang mga opisyal ng pulisya na tinawagan ni Mang Tonyo kanina lamang. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa sahig na marmol ay tila isang matunog na hudyat ng katapusan para sa mga Monteverde. Ang mukha ni Rafael ay tuluyang nawalan ng kulay. Ang kanyang pagiging abogado na dati ay kanyang sandata ay wala ng silbi sa harap ng mga ebidensyang nakahain na sa mga awtoridad. Si Doña Elena ay napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga luha ay hindi na para sa pagsisisi, kundi para sa sariling kawalan ng pag-asa. Pinanood ni Alina ang buong pangyayari ng may kakaibang kapayapaan sa kanyang kalooban. Hindi ito tagumpay na nagbigay sa kanya ng ligaya, kundi isang tagumpay na nagbigay sa kanya ng kalayaan. Ang bawat piring na nakakabit sa mga mata ng mga tao sa mansyon ay unti-unting natatanggal. Ang katotohanan ay hindi na mababago, hindi na maitatago.
Habang nilalabas ng mga pulis ang mga Monteverde, tumingin si Rafael kay Alina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at poot. Ngunit ang tanging nakita niya sa asawa ay isang babaeng wala nang nararamdaman para sa kanya. Isang babaeng tuluyan ng nakalaya sa tanikala ng isang mapanirang pag-ibig. Matapos ang kaguluhan, nanatiling nakatayo si Alina sa gitna ng malawak na salas na dati ay nagsilbing bilangguan ng kanyang mga pangarap. Ang mga ilaw na dati ay tila nagbibigay ng ningning sa mansyon ay unti-unti niyang pinatay, isa-isa, hanggang sa ang tanging liwanag na natira ay ang sinag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang bawat pagpatay niya ng switch ay isang pagbitaw sa mga alaala, ang pagod sa pagluluto na walang nakakapansin, ang pananahimik sa kabila ng panlalait, at ang pait ng pagtitiis na walang katapusan. Ang katahimikan ng malaking bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging mapayapa, isang katahimikang nagbabadya ng isang bagong simula. Lumabas siya ng mansyon, ang bawat hakbang sa damuhan ay magaan, tila ang bigat ng mundo na nakapasan sa kanyang mga balikat ay tuluyan ng napawi. Sa labas, naghihintay si Mang Tonyo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mukha ay puno ng relief nang makita ang paglabas ni Alina. Hindi na kailangan ng maraming salita. Ang kanilang mga tingin ay sapat na upang maunawaan ang lahat. Sa loob ng sasakyan, habang binabaybay nila ang daan patungo sa San Isidro, pinagmasdan ni Alina ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting lumalayo. Ang bawat kislap nito ay tila paalam sa isang buhay na hindi na niya nais balikan kailanman. Habang tumatagal ang biyahe, ang tanawin ay unti-unting nagbabago. Mula sa matatayog na gusali patungo sa mga malalawak na palayan na hinahalikan ng simoy ng hangin. Ang amoy ng basang lupa at mga punong kahoy ay bumabalot sa kanyang pandama, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang tunay na tahanan. Hindi na siya ang babaeng iniwan ang kanyang pinagmulan para sa isang mundong hindi naman siya tinanggap ng buong puso. Siya ay ang babaeng nagbalik upang bumawi, hindi para sa sarili, kundi para sa mga taong umaasa sa kanyang pagtindig. Pagdating sa San Isidro, sinalubong siya ng mga ngiti ng mga magsasaka na matagal nang naghihintay ng katarungan. Ang bawat yakap ng mga matatanda, ang bawat pasasalamat ng mga ina na nakakita ng pag-asa sa kanyang pagbabalik, ay naging gamot sa sugat na iniwan ng nakaraan. Sa bawat pagtapak niya sa lupang pagmamay-ari ng kanyang mga magulang, ramdam niya ang init na dumadaloy mula sa lupa patungo sa kanyang mga paa. Ang lupang ito ay hindi lamang pag-aari. Ito ay simbolo ng kanyang katapangan at ng kanyang pagmamahal sa kanyang pinagmulan. Sa loob ng maliit na bahay kung saan siya lumaki, umupo si Alina sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang bukang liwayway na unti-unting sumisilip sa abot tanaw. Ang bawat kulay ng langit, ang paghahalo ng kahel, rosas at ginto, ay tila isang pangako ng isang bagong yugto. Hindi na siya mag-aalala sa susunod na araw dahil alam niyang ang bawat pagsubok ay bahagi ng kanyang paglago. Ang tanikala ng kanyang nakaraan ay tuluyan ng naputol at sa bawat paghinga niya, ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding kalayaan ng isang taong tuluyan nang nagpalaya sa kanyang sariling kaluluwa. Ang liwanag ng araw sa San Isidro ay tila mas maliwanag, mas mainit, at mas buhay kaysa sa anumang sikat ng araw na nakita ni Alina sa loob ng mga taon niyang pananatili sa mansyon. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga dokumentong legal,
para sa kooperatiba ng mga magsasaka. Isang sasakyang hindi pamilyar ang huminto sa harap ng kanyang bahay. Mula rito ay bumaba si Rafael. Hindi ang Rafael na nakilala niya bilang isang arogante at makapangyarihang abogado, kundi isang lalaking bakas ang pagod. Ang kanyang mga mata ay malalim, at ang kanyang tindig ay tila nawalan ng dating yabang. Nakatayo si Alina sa beranda, ang kanyang mga kamay ay nakapamewang, hindi na natatakot, hindi na naghihintay, at lalong hindi na umaasa. Nang makita ni Rafael si Alina, ang bawat hakbang nito ay naging mabagal, parang isang taong takot na baka ang nakikita niya ay isa lamang ilusyon. Alina, ang kanyang boses ay paos, halos hindi makabuo ng pangungusap. Hindi siya nakapagsalita ng maayos. Ang bigat ng kanyang mga pagkakamali ay tila nakabara sa kanyang lalamunan. Gusto ko lang humingi ng tawad sa lahat. Ang tanging nasabi niya, ang kanyang mga mata ay nagbabadyang maglabas ng luha na matagal na niyang ikinukubli sa ilalim ng kanyang pagkatao. Hindi na ako ang babaeng kilala mo na madaling maniwala at madaling saktan. Ang sagot ni Alina, ang boses niya ay mahinahon ngunit may talim ng katotohanan. Rafael, ang paghingi mo ng tawad ay hindi makakapagbura sa mga taong nawalan ng tirahan, sa mga pangarap na nawasak, at sa tiwalang nilapastangan mo. Ang bawat salita niya ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa isang matinding pag-unawa na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa kung ano ang dati. Ang tawad ay para sa kapayapaan ng aking sariling puso, hindi para sa iyong kaginhawaan. Tinitigan ni Rafael ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng dati niyang minatamata, ang babaeng akala niya ay walang halaga. At doon niya napagtanto ang tunay na lalim ng kanyang kawalan. Ang pagbabagong anyo ni Alina, ang kanyang lakas, at ang kanyang kakayahang tumindig sa sarili niyang mga paa ay isang bagay na hindi kailanman kayang bilhin ng pera o kapangyarihan. Alina, handa akong gawin ang lahat. Handa akong magbayad sa lahat ng pinsalang ginawa ko. Ang kanyang pagsusumamo ay puno ng desperasyon. Ngunit ang tanging nakita ni Alina ay isang lalaking naghahanap ng kaligtasan sa taong dati niyang itinuring na pabigat. Hindi mo na kailangang magbayad sa akin. Dahil ang hustisya ay hindi bayad, ito ay pagpapanagot. Ang huling pahayag ni Alina bago siya tumalikod at pumasok sa loob ng bahay. Hindi na niya pinanood ang pag-alis ni Rafael. Ang pagtalikod na iyon ay hindi pagtakas, kundi ang huling yugto ng kanyang pag-aari sa sarili niyang buhay. Sa loob ng bahay, naramdaman ni Alina ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ang nakaraan ay hindi na isang tanikala na humihila sa kanya pabalik, kundi isang kwento na natapos na, at ang bawat pahina ng kanyang susunod na buhay ay nasa kanya na ang control. Ang mga buwan ay mabilis na lumipas, at ang San Isidro ay tila nagising mula sa isang mahabang pagkakahimbing. Ang kooperatiba ng mga magsasaka, na dating isang ideya lamang sa papel, ay naging isang matibay na pundasyon ng kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng pamumuno ni Alina, ang mga lupain ay muling naging luntian, puno ng mga pananim na nagbibigay ng pag-asa sa bawat pamilyang naninirahan dito. Ang mga gusali ng mga Monteverde sa lungsod ay tuluyan ng naibenta sa auction upang bayaran ang mga pinsalang idinulot sa mga magsasaka. Isang kabalintunaan na ang perang dati ay ginamit upang mang-api ay siya ring ginamit upang magbigay ng katarungan. Sa isang hapunan sa bayan, ang bawat pamilya ay nagsasalo-salo, ang kanilang mga tawanan ay umaalingaw-ngaw sa hangin,
Isang tunog na dati ay napalitan ng pait at pag-aalala. Si Alina, habang pinagmamasdan ng masayang tagpo, ay nakaramdam ng isang uri ng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon. Dito, hindi niya kailangang magsuot ng maskara. Dito, ang kanyang bawat ngiti ay tunay at ang bawat pasasalamat na natatanggap niya mula sa mga magsasaka ay mas mahalaga kaysa sa anumang alahas o mamahaling gamit na dati niyang iningatan. Hindi naging madali ang lahat. Ang bawat pagsubok ay nag-iwan ng latay, ngunit ang mga latay na ito ay naging bahagi ng kanyang pagkatao. Naalala niya ang bawat gabi ng pagtatago, ang bawat takot na kanyang dinaanan, at ang bawat luhang kanyang iniyak sa harap ng kawalang katarungan. Ngunit sa bawat alaala ay may kasamang aral na ang lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya kadalas magtiis, kundi sa kung gaano siya kadalas bumangon pagkatapos ng pagkabuwal. Ang kanyang buhay ay hindi na isang pagsasakripisyo para sa iba, kundi isang paglilingkod na may kasamang pagpapahalaga sa kanyang sariling dangal. Sa malayo, nakatanggap siya ng sulat mula sa korte tungkol sa hatol kay Rafael at Doña Elena. Ang pagkabilanggo na kanilang haharapin ay hindi lamang pagbabayad sa batas, kundi isang pagpapatunay na walang sino man ang nasa itaas ng katarungan. Binasa ni Alina ang sulat ng may katapatan, walang galit, walang tuwa, tanging pagtanggap lamang. Ang yugtong ito ng kanyang buhay ay sarado na. Hindi niya kailangang bumisita sa bilangguan, hindi niya kailangang magpaliwanag, at lalong hindi niya kailangang balikan ang anumang bahagi ng kanyang nakaraan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, lumabas si Alina sa kanyang beranda. Ang langit ay puno ng mga bituin at ang hangin ay dala ang bango ng mga namumukadkad na bulaklak. Hinaplos niya ang kanyang sariling braso, isang kilos ng pagpapakita ng pagmamahal sa sarili na matagal niyang ipinagkait. Si Alina Reyes ay hindi na ang babaeng nawala. Siya ay ang babaeng natagpuan ang kanyang sarili sa gitna ng unos. Ang bawat bukas ay hindi na isang pag-alala, kundi isang bagong pagkakataon na mabuhay ng may dignidad, may layunin, at higit sa lahat, may kapayapaan na walang sino mang makakapagtanggal sa kanya. Ang San Isidro ay hindi na lamang isang maliit na bayan sa mapa. Ito ay naging saksi sa isang himalang hindi gawa ng mahika, kundi ng tibay ng loob ng isang babaeng naglakas loob na tumindig. Sa bawat paglubog ng araw, ang anino ni Alina ay humahaba sa lupang dati ay kinamkam, ngunit ngayon ay malaya na at pag-aari ng mga taong nagbubungkal nito. Ang bawat butil ng palay na inaani ay simbolo ng kanyang pagbabalik sa kanyang mga ugat. Isang pagbabalik na hindi lamang pisikal, kundi espiritual. Sa aking pagtanaw sa landas na aking tinahak, napagtanto ko na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan ng paglimot sa mga sugat na idinulot ng iba. Sa halip, ito ay ang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng poot na nagpapabagal sa aking pag-usad. Napatawad ko na sila, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa isang buhay na hindi nakagapos sa nakaraan. Ang kapayapaang aking natagpuan ay hindi nanggaling sa pagganti, kundi sa pag-unawa na ang bawat pagkakamali ng iba ay nagturo sa akin kung gaano kahalaga ang maging matapat sa aking sariling prinsipyo at pagkatao. Ang buhay ay isang serye ng mga pagsubok
na naglalayong hubugin tayo, hindi upang durugin tayo. Natutunan ko na ang pag-ibig, kung ito ay tunay, ay hindi nagpapakulong o nagpapaliit sa ating halaga. Ito ay nagbibigay ng pakpak upang tayo ay lumipad ng mas mataas. Kung may isang aral na nais kong iwan sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, ito ay ang pagpapaalala na ang inyong halaga ay hindi nakadepende sa pagtanggap ng ibang tao. Ang inyong lakas ay matatagpuan sa inyong kakayahang magpatawad, sa inyong katapangan na magsimulang muli, at sa inyong hindi matatawarang dangal na kailanman ay hindi dapat ipagpalit sa kahit anong posisyon o yaman. Sa dulo ng lahat, ako ay nakatayo sa ilalim ng malawak na kalangitan, humihinga ng malalim, at ramdam ang bawat tibok ng aking puso na puno ng pasasalamat. Ang nakaraan ay nagsilbing guro, ang kasalukuyan ay aking tahanan, at ang hinaharap ay isang blankong papel na handa kong sulatan ng mga bagong kabanata ng katapatan at pagmamahal. Ang kwento ng aking buhay ay hindi na isang trahedya, kundi isang pagdiriwang ng paglaya. At sa bawat pagdilat ko sa umaga, ang tanging pangako ko ay manatiling matapat sa babaeng nakatayo sa harap ng salamin, ang babaeng lumaban, ang babaeng nasaktan, ngunit ang babaeng higit sa lahat ay nagwagi dahil sa kanyang sariling paninindigan.